Ang ating mahal na ina ay laging nag-alala para sa atin. Pero sa Ebanghelyo na binigay sa atin ngayon, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, ang ating Panginoon ay nag-alala din para sa kanyang ina. Ang ating Panginoon ay nakapako sa krus, halos malagutanan ng hininga, pero nasa isip at puso pa rin niya ang kapakanan ng kanyang ina. Kaya inihabilin niya ang kanyang ina sa kanyang alagad na si Juan Evangelista. Ito ay isa sa mga patunay na ang ating Panginoon ay nag-iisang anak ni Maria, sapagkat kung meron pa siyang mga kapatid, ay di sana'y doon na inihabilin ang ating mahal na Birheng Maria. Pero walang kapatid ang ating Panginoong Hesukristo, kaya inihabilin niya sa kanyang alagad na si Juan Evangelista. Concern ng isang anak para sa kanyang ina. Tayo naman sana, ang ating mahal na ina ay nag-alala para sa atin. Tayo po ba ay nag-alala rin para sa kanya? Siguro sabihin natin, nasa langit na yon. Paano ba yon? Wala nang mangyayaring masama sa kanya. Oo nga po, pero mag-alala ang ating mahal na Birhen kapag tayo mismo dito sa lupa ay hindi tumutugon sa tawag ng kaniyang anak. Kapag tayo ay nahiwalay sa kanya, sa kanyang anak, parang isang ina na maghahanap sa atin. Ang mahal na Birhen, kahit nasa langit na, ay nagpapakita sa iba't ibang dako ng mundo. Ang ating mahal na ina ay hindi na iiba sa ating mga sariling ina na kung saan-saan naghahanap sa atin, lalo na kung hindi tayo umuwi sa takdang oras. May mga kabataan ngayon, alas 12 na ng hating gabi, o di kaya nagmadaling araw na, hindi pa rin umuwi at napakalapastangan, pinapatay yung cellphone. Bakit pinapatay? Kasi ayaw tawagan ng nanay at sabihing umuwi ka na. At sasabihin mamaya na, sasabihin ng nanay, now na. Ayaw ng ganon, kaya pinapatay. Pero, hindi po ba natin naisip na kapag tutawag ang nanay, madaling araw na, wala pa tayo sa bahay, at hindi sumasagot sa cellphone at sinasabi na lang na the person you are calling is unavailable at the moment. Kung ano-anong maisip ng nanay. At dahil doon, hindi na makatulog. Naway, isipin natin ang kanilang pag-alala para sa atin. It's an act of love. Ito ay nagmumula sa kanilang pagmamahal sa atin at hindi natin mapigilan ang nanay na mag-alala para sa atin.